Yung parang sa ko, ano to, ano, dami ko ano kasado din araw naman.
center, nagkagala kayo kasama namin. Kaya ako sa Panginoon ang silang awitin. Awitan natin ang Diyos kay saya-saya, kay ganda-ganda. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to Jesus! Praise God! Magpapalala sa mundo ginagawa ang buhay ko ngayon. Magkatiyak ka, mamagaling lahat, mapapalin lahat, tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan, mapakailanman. Kaysa ng buhay, ay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kaya ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Wala ang katulad mo, O Jesus. Verse 2, ikaw ang mahalaga sa buhay kong ito. Wala kang kakaba, ikaw ang pag-asa. Yesu nga, sa'yo nakakatuwa, tunay na kagalakan. Di mababayan, kahit anong mahal. Kay saya-saya, itinanggap mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Wala ang katulad mo, O Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Once more, kay saya-saya, kay ganda-ganda. More last time, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Wala ang katulad mo, O Jesus. Pagkatapos tayo, awit pa tayo na masilang awitin sa Panginoon. Praise God. Yes, Jesus sa buhay ko. Hallelujah. Praise God. Glory to Jesus. Hallelujah. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Sa kamay at umawi ka. Sa bawat
itiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay na siya tumarabay. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Ika'y nanlalangin, ika'y nanlalangin
God. Hallelujah. Para sa ating announcement, ating worship schedule, meron po tayo panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday, ating morning devotion, morning prayer, ating Sunday school 9 a.m., ating morning worship ng Linggo 10 a.m., Sunday evening worship 6:30 p.m. at ang ating midweek service every Wednesday 6:30 p.m. din ang gabi. Praise God. Manalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga government officials. Dalangin natin ang mga nangyayari ngayon sa government. Magkakari ang Panginoon, magdimasok ang salita ng Diyos sa bawat isa sa mga namumuno sa pamalaan ng bansang Pilipinas. Pag-pray din natin ang ating leaders, Church Leadership International, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell. Sama din natin pag-pray ang ating national leader, Pastor Gwen Isipita. Pagdating natin mga regional leaders, Pastor Frank Benaventura, Pastor Nalo Butay, Pastor Ernie Helete, Pastor Charlie Reyes, Pastor Yel Sebel, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin natin ng kalakasan, kalusugan ng ating mga pastor, ng mga kasigahan ng pangagawa. Pag-pray natin ang ating lingkod ng Panginoon. Pag-pray din natin ang Pero Baclaran Daughter Churches, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marceliano, Pastor Bong Canyosa, Pastor John Ray de China, Pastor Samuel Paul, Brother Jackson, and Brother Noel, at ang ating mga fellow granddaughter churches, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chares, Pastor Jess Pancho, Pastor Larry Dumaya. Sama din natin yung mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Vietnam, Japan, sa bansang Indonesia, sa Israel, at pag-pray natin ang mga lingkod ng Diyos sa bayang dagal, katapuin ng Panginoon ang kanilang mga kailangan. Pag-pray din natin ang bayan ng Antipolo, Upper Antipolo, Pastor de Lucena, ang isang bayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation, deliverance, solaking. Dalangin din natin sa lining Pusaling, sa lining lote, at transportation vehicle sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. At Beto Catalina, healing request, prayer request, St. Garcia, Brother Nono Talo, Bonifacio San Pedro, Sherry San Pedro, Rita Lourdes Lagadulo, Sir Tumping, at Melinda Samson. Sama din natin lang sa Diyos, ating mga mahal sa buhay, ating mga pilalaw, ay humingi ng kalakasan at karunungan sa Panginoon. Huwag natin itigil ang pag-share sa ating mga mahal sa buhay para makasama natin sila sa gawain ng Diyos. At ang ating mga activities, September 18 to 19, Children Bible Conference sa Mandaluyong. Ang Jubilee service natin ng buwan ng September ay September 27 sa Baclaran. At ang darating na Revival Crusade dito sa ating church, October 4 to 5 sa Malutigo Punto. At International Bible Conference naman sa susunod na sa November 3 hanggang 7 na ating impact team dito sa ating church next year, March 21. At sa mga karagdagang pabalita, ang ating pastor ang uulat. Hallelujah. Activities and prayer fasting. Bago tayo lumako sa manalangin, isa pa, purihin natin, palapakan ng Panginoon. Taas natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. We worship you, Lord. We honor and praise. Hallelujah. Hallelujah. Yes, I am God. Yes, I am. Almost now, God. Praise God. Praise Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Mamarang mga pagkaisalado Diyos, kini Panginoon ay dadalanan, Panginoon, ang iyong gawain, Panginoon, ng pagbunga, ang pagdako, Diyos, ng gawain mo sa bayang Antipolo, Panginoon, ang pagliligtas, O God, ang pagbunga ng mga alagad, O Diyos, O God, ang mga prayer warriors at mga tithers, Panginoon, dadalanan namin ang pagbuhay, Panginoon, sa bayan ito, Panginoon, dadalanan namin, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, may kalakasan, karunungan, Panginoon, ng mga sasalita, O Diyos, ng iyong katotohanan sa bayan ito, Lord God. Dadalanan namin, Panginoon, ang mga healing request, prayer request, O God, kumpletong kagalingan, katapuin mo, Diyos, sa kanilang pangangailangan, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, at ang aming mga leaders, Panginoon, aming international leader, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, aming national leader, Pastor Boyd Isipida, at ang aming Mother Church, Pastor Rico Herrera, at ang mga lingkod ng Panginoon Diyos. Ay pagpalayo mo, biyayayo mo, ay anoy mo, Panginoon, na balalabis, kalakasan, at karunungan, Panginoon. At magdadala ng iyong salita ay pagpalayo mo, biyayayo mo, Diyos, ng taglay na kapangyarihan ng gagaling sa iyo, God,
lalabas kami daladala ng pagpapala, biyaya. Ito ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Kayo po yung magkamayan, pagdakas sa isa't isa. Hallelujah. Tawag mo ang pastor. Isa pa, kung natin palagpakan ang ating Panginoon. Praise God. Glory to Jesus. Hallelujah. Okay, so magandang umaga sa bawat isa, ating mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. So sa ating mga kabalita, tapos siya ng ating mga activities ngayon sa buwan ng September, maabot galing tayo ng Tondo, Manila. Nagbahagi tayo doon, tumulong sa pagpapalagan ng kawan ng Panginoon sa lugar na yaon. At kagabi ay sinulog naman. Halos nakita ko, napakalaki ng sunog. Sana hindi kasama doon yung mga mananampalataya ng Tondo, yung church. Okay, so yun ang ginagawa ng ating Panginoon. So ito na yung mga natin at susunod nating activities sa September 27, yung ating Jubilee Night sa Baclaran at susundan ng ating ipatanyaya niya sa October 4, 5. So yan yung ating pinaka-anniversary dito. Sa totoo yan ay alam ko 2021 yan. Kaya in-adjust natin dahil gusto umabot ni Casey para doon sa anniversary na yan. Si Pastor Roberto Gonzales, ang pastor ng Candelaria, Quezon, ang ating panaluhin. So, nanalangin natin sa Panginoon, ang pagpalain ng Panginoon Diyos. At ipag-ipitan ninyo, yan ang gawain na yan ng ating Panginoon Diyos. Magpipita kayo ng mga kaluluwa. Sino yung hindi nagsasawa na magbibita. Yung lahat ng sinama nyo dito, yung lahat na narito ng kabang yung anong tawag ko sa inyo yun? Yung fellowship na yun. Anong tawag ko sa inyo na yun? I-encourage nyo ulit dami yun. Hindi ko kami nakapag-imayan tayo. Mga bago na yun, di ba? Si Willard ay kailan pa si Willard tumalong Sunday ng gabi. Okay, so nalalaki natin sa Panginoon yung mga pamalakan na yun. Magandang ano yun kasi halos lahat tayo puro mga estudyante. Okay, so yun lang ating ilang kapabalita. Tulad ng ating karaming ginagawa ay muna ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. So, kanina binigyan ko ng pansin, nasabi ko, walang isang pinaka-epektibong isang paraan para masabi ang katapatan at ang pagiging disiplinado ng isang tao ay sa pamamagitan ko na sa pamamagitan ng pagsasagawa ng tithes. Pagkaman hindi natin ito sa tutulan, hindi magkalagay ito sa pilitan dahil kami mga lingkod ng Panginoon ay nabubuhay sa pananampalataya at hindi naman kami pinababayaan ng ating Panginoon. So, ang aming itinuturo ay yung kalooban ng ating Panginoon Diyos. At naman may marami talagang pumupunta dito, pero ang kalooban pa rin ng Panginoon ay dapat maganda. Tulad na sinabi ko kanina, sabi ko, walang ibang paraan para maipakita ang katapatan sa Panginoon ng isang tao, kundi sa pamamagitan ng kanyang pagpabalik ng mga bagay na ibinibigay niya sa Panginoon. Appreciation yun eh. Nalaman niya, gusto ko sanang gawa ng paksa yung appreciation. Kasi ang pag-appreciate mo sa Panginoon, kaya minsan mayroong hindi nakalilikod sa Panginoon, hindi nagpapatuloy, kasi nakukulawaan nila. Pag ina-appreciate mo ang Panginoon, hindi ka pwede mag-appreciate
ng lahat ng ginagawa ng Panginoon na hindi ka gagastos. Sino naniniwala na? Yung mga may kaarawan na lang na, pag i-appreciate mo yan, gagastos ka. Ay maaaring hindi. Totoo yan. Yung nag-appreciate ng kaarawan, hindi maaaring hindi ka gagastos. Ganon din nyo sa Panginoon. Ganon din nyo sa Panginoon. So, yun ang isang dahilan kung bakit minsan hindi nila ini-involve na sarili nila sa gawain ng Panginoon o sa Panginoon. Kasi nga, ang pag-appreciate ng Panginoon sa Panginoon, gastos yan. Hindi maaaring hindi. Dahil naniniwala, maunawaan niya ang pagdating ng ibang araw pa. Ngayon, sa aking pag-ano, sa aking pagtingin sa ilang nagaganap sa social media, nakita akong sino nakakilala na kaya Alexander Ayala. Yung iba pronounce nila Ila. Sa naman, ito, Ayala. Ito kasi taga Quezon City. Na-champion siya ito nakaraan sa larang ng tennis. 20 years old pa lang siya. May kita na siya ng bilyon na nga eh. Dahil sa ano pa lang, sa open para ang Louis Vuitton, binabasa ko sa Louis Vuitton ay $5 million para doon sa isang produkto ng Louis Vuitton na i-endorse niya. So, suotin na niya. $5 million na yun. So, nagulat ako dahil may nalawan yung kanyang ina. Yung ina niya ay isang atleta nung kadalagahan niya. Hindi ako makapaniwala, galing pala sa hirap yun. Yan ang pinakikita niya dito eh. Hindi ako makapaniwala kasi nga, yung anak niya si Alex ay, alam nyo kasi yung ng sports ng laro ng tennis, ang mayaman niya. Di ba naman? Yung oras na lang yan eh, yung paglalaro ka niya, ang namin pera na. Tapos yung anak nila, si Alex Diada, dinala niya isang Espanya tayo, kay Rafael Nadal Academy, yung school ng sa sports ng tennis, magkano pag-i-enroll lang doon. Magkano yung natatastos doon. Pero ito yung sinabi niya, yung pasimula, ang sabi ng nanay. Ganito, sabi dito, he had filled my family for many years. Nangungusap siya na may nagpakain sa kanila. Then one day, Ayala bought the building. Alexandra Ayala's mother recalls, remembering the tough times when they didn't have enough money to eat. A small restaurant owner had extended a helping hand to the entire family, Ayala family. Now Ayala is back, not to eat, but to hand in a check for $87,000. Quietly, without fanfare on the wall of the restaurant, Ayala hung a sign with a message that moved the owner to sit down. Trembling, what was this message? Ano ba? Ako siya pronounce ng talagang total na ako dyan. That turning a small restaurant into a legend worthy of being recorded in history. Ito yung sinabi na maraming taon niyang kinakain ng pamilya ko. Tinutuloy ng nanay yung may-ari ng restaurant. Tapos isang araw, binili ni Ayala ang gusali na alala ng ina ni Alexandra Ayala na inalaala o inaalaala ang mahirap na panahon na wala silang sapat na pera para makakain. Isang maliit na may-ari ng restaurant ang nagpaabot ng tulong sa buong pamilya. So, kinakain na siya ng restaurant ngayon. Ngayon, bumalis siya na hindi para kumain, hindi para iabot sa kanya ang isang cheque para sa $87,000 ng tahimik ng walang kilig sa dingding ng restaurant. Si Ayala ay nagsabi ng isang karatula na may mensahe na nagpakilo sa may-ari ng sa may-ari ng upo, nanginginig ano ang mensahe ito na naging isang alamat
ang isang maliit na restaurant na karapat-dapat na maitala sa kasaysayan. So, hindi ako kapaniwala na tinakain sila ng restaurant na yun, na halos ng panahon na yun daw, wala daw silang makakain. Pinakita yung namin. Yung restaurant, hindi ko lang naisip ng kaipin para may labas dito. Ngayon, nung nagkaroon na ng pangalan nito si Iyala, yung restaurant na yun, nakita ko na dito, sarado na, bagsak. Bagsak yung kanilang negosyo sa madaling salita. Bumalik doon si Iyala, sa Alex, hindi para kumain, ang sabi dito, kundi para bigyan sila, lubilhin ng kanilang building. Binigyan siya ng cheque ng 87,000. Palagay ko, yung 87,000, mga more or less, 5 million yung halaga nun. So, yun ang ibinayad doon at natulala, ang nasabi dito yung may-ari, at hindi sila makapaniwala doon sa nangyari. So, ano ibig ko sabihin dito? Ang nakikita ko rito, lahat ng bagay na ginagawa ng tao, hindi niya alam. Basta lahat ng mabuting bagay na ginagawa ng tao, babalik yan sa iyo. Kung ano yung iniaasik mo, siya yung babalik sa iyo. Yung gumawa ka ng mabuti, sino makakapagsabi kung pinakakain ng restaurant na yun at tinutulungan nila mas yung Iyala family ay magiging big time. Isa sa anak nila magiging, sabi nga, si Alex Iyala daw ngayon ang pinaka-famous na Pilipina sa buong mundo. Siya ang kilala sa buong mundo. Bumalik siya doon para mabigyan namin ng $87,000 po kasi yun. Yung aking computation to, baka kung di ako nakakamali, kulang-kulang nga tayo. Ilan nga ba? Ano saan na ngayon? 45? 4 million? Ayun na nga. Tama yung aking computation na mga almost 5 million. So, hindi makapaniwala, yung may-ari ng restaurant, ay yung ginawa niya ng kabutihan ay mayroong babalik sa kanila ng gano'n. Kasi kung aming bibigyan ng pansin, nangyari ito, hindi ko sa Pilipinas. Itong mga Ayala family nito, na pinag-rate na yan sa limited kaya sa ibang bansa. Kaya sino mga makapagsabi nung may ginawa nila doon sa pamilya na yun, may babalik. Mayroong babalik na gano'n. So, sa madaling salita, yung 5 billion, pwede na ulit sila magpasimula noon. Kung ano yung nila. So, ano yung ibig sabihin? Kung ano yung niyaasik talaga ng tao, hindi mo masasabi. Pagpihit ng panahon, hindi mo masasabi, may balik yun. Kaya ako'y naniniwala lahat ng bagay na ginagawa natin. Kung ito'y ginawa, hindi naman sinabi Kristiyano ito eh. Gumawa na sila ng mabuti. Siguro, kapit-bahay nila yung pamilya na yun. Sila alam siya lang. Kapit-bahay nila. Pero dahil sa gumawa sila ng mabuti ko sa pamilya, hindi naman siguro taon, siguro, baka 3 linggo lang, at tinutulungan nila. Maaaring hindi natin alam kung anong masaysayan nun. Baka siguro, baka nalito sa trabaho, yung ama. Hindi natin alam kung bakit dumating yung gano'n. Dahil hindi man nila sinabi kung anong dahilan, bakit sila kinakain ng So, yung ibig ko na sabihin mo, lahat ng bagay na ginagawa ng tao ay kapalit yan. Kung yan ay totoo sa mga taga-sanlibutan, ay dilalo na ko sa gawain ng Panginoong ginagawa yan. Okay, lilingkong tayo ng pananalapi para sa Panginoon. Tayo ay tayo para kay hindi ko ng pananalapi para sa gawain ng Panginoon. Amen. Itakit po natin sa ating mga puso na lahat ng ginagawa natin. May kahit na may tamang panahon niya para ibalik sa atin ng Panginoon. Okay, so tayo manalangin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah.
Tayo manalangin sa Panginoon. Nakila kapag ng Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, O God. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong salita sa mga oras na ito. I-bless mo ang iyong mga anak, God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan o sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. In Jesus' name, Amen. Father's Day, Lola, Lolos, and Lola's Day. Ewan ko saan nila kinukuha yun. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yun. Yung Mother's Day, Happy Mother's Day, Happy Father's Day. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha. Dahil nataon, nakita ko nga nakalagay doon. Maligayang, maligayang Lola at Lolos Day. Yan ang sabi doon. Sa Goodillas ko nakita yun. Okay, so... Sabi ng komenta yung cake nila. Okay, so... Sikat na sikat ngayon yung si Charlie Kirk. Sino nakakaalala sa kanya? Nagamit ko nga sa pangangarap doon sa Tondo. Dahil kasi mga binibigyan ng pansin, ang taong bayan, galit na galit sa pamahalaan, sa mga kurang, sa mga taong walang kakapanan. Diba? Meron nga silang okasyon, nakaklas daw ang lahat, inikitaan lalo ng mga kabataan. Parang gusto nila gayahin yung sa Nepal at saka yung sa Indonesia. Meron daw ano sa Luneta, September 21, gaganapin. Dahil ayaw nga nila ng mga taong hindi tapat. Samantala nakita ko sabi mo nga sa Tondo, nagkaroon ng tao na napakahirap gawa. Ayaw galit na galit sila sa taong namumuhay at sa kawalan ng katapatan, tinatawag nilang buhaya. Samantala isang lalaki ang ibinangon ng Panginoon, ipinagtatanggol niya ang katapatan, sinisira na, sinasabi niya hindi kalooban ng Diyos ang porno, LGBTQ, yung mga walang katapatan. Sa madaling salita, nakikita niya ang katapatan ay dapat ipabuhay ng tao. Pinatay. Hindi na rin tama dito. Ako siya nagsasalita. Nag-open kasi siya ng open forum na ini-interview niya yung mga isa kang hinihira niya yung abortion. Na ang abortion ay hindi dapat sinasagawa. Talamak yan sa Talamak yan sa Amerika Kaya nga nakalagay sa kanila, Tambak Amerika. Yun ang nakalagay ko sa tulita niya kasi naglalagay ng tulda. So, maraming, kasi madami nagtatanong, pati mga bulto, yung mga satanista, yung nagtatanong talaga So, pinagtatanggol niya doon, hindi dapat malulong sa abortion, hindi dapat daw buhay. Hindi ko yan siya kilala, kaya pinanugil ka niya muna. Sabi ko, kaya sinasabi talagang biblical ang mga sinasabi niya. Alam niyo, sabi mo kay mama, bakit ito pinila yun? Pinagitigil na siya. Dito. Kaya dito
bagong bibig natin dito eh. Kaya ibig sabihin, ayaw na nila sila magsalita. Bakit ganun na ng tao yung maintindihan? Ngayon, nag-aakla sila ng ano. Dahil ayaw na sa mga tao hindi tapat at baluktot at isip. Kaya ngayon, pinagtatanggol ang katapatan at tamang mamubuhay, pinatay nila. Saan susunod na tao? Alam niyo ba kung ano din ang ikinamatay ni Jesus? Bakit siya pinako sa krus? Dahil din sa pagsasalita. Kaya ang mangaral ka ng katotohanan na nakita ko, pero mang isasacrifice. Ang pangangaral mo ng katotohanan, isasacrifice mo ang buhay. Tataya mo ang buhay mo sa katotohanan. Ang nangaral ka ng katotohanan, kaya si mama, kapit-kapit sa yan, iba mo, ipiling mo na naman. Meron na nangyari din sa atin sa Mother's House. Dito rin tinitira at nagpagaliw naman. Daughter Church, assistant pastor yan ni Pastor Joe Angel. Dito tinitira. Ako umatos siya. Ilang buwan. Pero nakasumpay ngayon, balik na ulit sa ministry. Habang siya nanangaral sa kasada, yung ginagawa natin, dahil siya dito. Ganun ang tao. So, hindi naman related yun sa aking pangangaral ngayon. Pero dapat natin maunawaan niya ang mga bagay na yan. Ang pangangaral, ang salita ng ating Panginoon, ang katotohanan ay may kahalo sa servisyo. May kahalo buhay. Kaya pag nangaral ka rito, maaaring hindi tayo maparin dito, pero kakalikuran na ng tao. Totoo yun. Kakalikuran ka ng tao. Iiwanan ka ng tao dahil pinatutukan mo yung katotohanan. Yan ang totoo na. Kaya konektado dito, gutom eh. Wala nang kanain. Pag wala kang tao, gutom ka. Ang sa totoo yun. Pag wala kang tao, gutom ka. Babayad ka ng building, bayad mo ng building, tapos ang tao mo iilan. Kaya yun ang sacrifice. Yun ang ibig sabihin. Nung nakaraan ay nangaral ako patungkol kay Jairus. Tinasaan kong why was Jairus' house closed? Nung nakaraan ay tinalakay ko doon, sinarado ni Jairo yung ng Panginoon yung bahay ni Jairo kapag siya nag-ministry sa buhay niya sa bulo ng bahay ni Jairo. Meron na ilan yun. At uulitin ko ito. At pinaksahan ko itong why was Jairus' house closed part 2. Part 2 na ito. Kasi meron pala ito nakakita eh. Katotohanan dito. So, kung kayo mayroong banal na kasulatan, buksan ninyo sa Marcos. Ito yung kapanunod ng pagkakasaysayan ng babaeng dinudugo ng 12 taon. Sa kanya naman, namatay ang kanyang anak na 12 taon. Konektado sa yung babae, 12 taon, dinudugo. Si Jairo naman, ang kanyang anak na 12 taon ay namatay. Sino ba nakakita na nito? Marcos, chapter 5. Sino nakakita na? Umpisahan ko na lang ito dito sa verse 29. Ganito pa nakasabi. Pagpasok niya ang aking babasahin ay magandang balita, Biblia. Kaya iba ito sa King James Version. Iba yung pagkakaano, medyo yung pagkakasulat, pero bibigyan mo ng pansin, iisa ang sinasabi. Ganito pagkakasabi. Marcos chapter 5 verse 29. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, ito yung sa bahay nga ni Jairo. Bakit kaya nagkakagulo, nag-iiyakan? Hindi pa kayong bata. Siya'y natutulog lamang. Verse 40, dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao, subalit pinalabas niya ang lahat, maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata, at pumasok sila sa kinaroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, talita po, na ang
ibig sabihin, ining, bumangon ka. Noon di bumangon ang bata, tumangkat, at labis na namangha ang lahat, at ang batang ito'y 12 taong gulang na. Mahigpit na pinapilit ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari pagkatapos iniutos ng bigyan ng makakain ng bata. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Miyerkules, pinangaral ko ito, yun yung part 1. Ito naman yung nais bigyan ng pansin. Pinagyan ko ng title ito na part 2. Yan. Sabi mo, pagpasok ni Jesus, nagkakagulo, mga tao, at sinabi ng kami kung bakit kayo nagkakagulo. Hindi patay ang bata, kundi natutulog. Sabi mo, sinikitang kawanan, ang mga naroon sa loob ng bahay. Yung hindi lahat naman ng patay na pumupunta sa aburo, hindi naman lahat yung iba ang hapon ng itong papel. Ang papel, ay iba gusto lang. Kasi minsan, malilitan niya, lagi may pakarin yan. Magpaliw pa sa libanan, magusyoso. Kaya yung mga tao na naroon, napapasin natin, ayaw ng Panginoon na nagkakagulo. Diba? Sabi niya, bakit kayo nagkakagulo? Hindi patay ang bata. Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, kundi natutulog lamang. At dahil sa sinabi ng iyon, tinatawanan siya ng mga tao. At dahil sa reaction naman ng mga tao, pinalabas siya ng Panginoon. Sila ng Panginoon. Isinarado ang pinto. Bakit? Kaya ngayon ang ating title ngayon, Why was Jairus' house closed? Part 2. Una, Christ is establishing one spirit in the house. Yan ang dapat natin maunawanan. Bakit pinalabas ng ating Panginoon ng mga tao? In-establish ng Panginoon na sa isang tahanan na dapat mayroon lamang isang espiritong umiiral. Ibang espiritu nun mapatutya, mapagtawa. Diba? Ibig sabihin, ayaw ng Panginoon, hindi dapat pinapapasok ang mga negatibong salita sa loob ng bahay. Yan po tatandaan ninyo. Sa loob ng bahay, dapat walang negatibo na lumalabas. Pero magsalita ng negatibo at nagtawa kayo mga bisita, pinalabas sila ng Panginoon. At pansinin natin kung sino ang ipinasok niya, yung dalawang magulang ng batang 12 taong na bata. Yun lang ang ipinasok niya, at si Juan, si Santiago, at si Pedro. Bakit? Dahil iisa sila ng Espiritu. Kaya ibig sabihin, ang nais ng Panginoon sa isang tahanan, isang Espiritu lamang umiiral. Walang nagsasalita ng kahirap ng buhay ito. May bigasa ka na, lagi naman walang bigas, walang makain. Ayaw na, yun na makikita mo dito, yung negatibo. Yun ang dapat natin makita dito. Kaya isinarado ng Panginoon ang tahanan ni Jairus, ayaw niyang mayroong mga negatibong umiiral sa loob ng isang tahanan. Kaya yan po huwag natin kalilimutan, hindi dapat pinapapasok ang mga negatibong salita sa loob ng bahay. Ano sa ibig sabihin nun? Mga bagay na pag-alinlangan. Kaya tandaan natin, sa oras na ang Panginoon ay pumasok sa tahanan natin, hanggang maaari, kung mapagtatanungin, medyo na makikita natin dito, yung unbeliever, hindi dapat nagkakaroon ng pagkakataon magsalita o mag-iwan ng salita sa tahanan natin. Wala mga buong agad pala kayo. Maaari kailangan pa kung nakabilang niya sa mga buong agad natin. Ngayon, sino nakakarinig ng dalawa? Ha? Oras na ang tao, ang Panginoon ay pumasok sa bahay natin, tandaan natin, ayaw ng Panginoon na mahaluan ang bahay natin ng mga negatibong pananalita. Kaya pinalabas ng Panginoon, isilakan. Kaya ayaw nang may papasok na kakaibang espiritu. Dapat ang umiiral doon, makikita natin yung relasyon. Si Jairus, nabanggit ko na naman talaan, si Jairus ay isa ng pastor.
dahil siya pinuno ng sinagoga. Sa Bible, ang mga sinagoga, ang mga namumuno sa sinagoga, sila yung leader doon sa mga tao na sumasamba sa Panginoon. Kaya pastor din yan, si Jairus, at yung asawa ni Jairus, siyempre, hindi magkakasundo ang mag-asawa kung hindi isang espiritu. At hindi isasama ni Jesus, sinasubuhan at Pedro at Santiago kung hindi isa sila ng espiritu. Kaya yun ang binigyan ko naman si Christ is establishing one spirit in the house. Nanatilihin natin yung ganong paniniwala at ganong prinsipyo. Walang dapat na puwang ang mga negatibong bagay sa loob ng ating mga tahanan. Yung po huwag natin kalilimutan. Wala dapat puwang ang mga negatibo. Yun ang ibig sabihin nung kasinalan ng Panginoon eh. Huwag mong papasukin yung mga negatibo. Kaya sa totoo lang, ang mahirap lang kasi dito minsan, magulang natin minsan yung padre di pamilya yung ang baluktot ng utak eh. Mahirap magtanggol, lalo na sa kalagayan ng ina. Kaya magulang mo ang pasaway. Kaya minsan mahirap daw yung magpalaki ng magulang eh. Sa totoo lang. Kasi nagsisikap na maayos yung mga anak, yung magulang naman nagpapasok ng mga lasigero, tahanan nila, nagiinuman doon sa loob ng kanilang tahanan. Anong espiritu ang pumapasok sa tingin ninyo? Kaya mga nagiinom ang mga bumala sa bibig niya. Bukod tayo mga pagmumura, mga green juice, mga di ba? Wala dapat kuwang ang mga negatibong bagay sa loob ng ating mga tahanan. Kaya naman sabi ng Matthew chapter 5, verse 27, na dapat ang magiging pananalita ninyo ay oo at oo, hindi kung hindi, sapagkat ang humigit pa dito ay uwat ng sama. At yung mga salita niya o ayaw ng Panginoon na umiiral sa isang tahanan na kung saan siya'y umiilos. Nag-ministry siya. Ibinibigyan niya ang isang espiritu o iisa ang dapat ng espiritu o umiiral sa loob ng tahanan. Ang hirap po niya. Ako pinakimamisan na rin sa biyanan. Napakahirap. Wala din ako. Napakahirap. Bukod pa yung bisyo. Kaya gano'n. Nakakairita talaga. Nakakairita. Alam nyo, may pangyayaring ganyan sa aklat ng Nehemiah. Sa Nehemiah chapter 30, verse 8 to 9, nagdala ng bumasa ko. Hindi ko nababasahin ng buo. Mayroon doon si Tobias, nang si Nehemiah ay nagpaalam sa kanyang hari na si Asuero, hari ng Persia. Pumunta siya doon sa bayan niya, dahil ang bayan ay binagsak ang patilog niya. Sinira, wala ang templo, bagsak. Kaya, bumalik siya sa bayan niya para itayo muli ang templo, ang kanyang pundasyon ng bayan niya. At habang tinatayo niya ito, mayroong dalawang kaaway ng bansa ng Israel. Ang pangalan ay si Sanballat at si Tobias. Si Tobias ay isang Amonita. Sila yung mga kalaban ng bansa ng Israel. At si Tobias, ayaw niyang maitayo ang Jerusalem. At ang templo ng Panginoon, ayaw na. Laban na laban siya, mapapasa niya sa aklat ng Isra at Nehemiah. Sila yung kumukontra, pinipilit nilang gamit yung itinatayong pundasyon ng mga pader, pinipilit nilang ibagsak. Ayaw nila. Pero natuklasan niya, Nehemiah, sa aklat ng Nehemiah chapter 13, verse 8 to 9, ito pala si Tobias. Ang Israel ay mayroong saserdote na namamahala sa pagsamba. Si Eliasib ang pangalan. Si Eliasib pala at si Tobias ay magkaibigan. Si Eliasib at si Tobias. Ngayon, si Tobias, natuklasan din ng Nehemiah, mayroong kwarto sa templo. Kalaban ng bansang Israel, walang pananampalataya sa Diyos, pero mayroong kwarto. Bakit? Kahit kaibigan niya ang pari na si Eliasib. Parang ganito.
parang may nakatuloy dito na unbeliever. Nagalit kapag may natitipon. Pero dito siya nakatuloy. Ganun ang itsura. Kaya nung malaman yung Nehemias na buot, nagkalit si Nehemias, anong butak na yung kayo? Kaya sabi ko, tinalagkan ka si Tobias, islubsog niya sa labas ng templo, yung mga gamit niya, kinuha niya. Pinuwi mo, nasa pwesto pa ng lalagyan ng mga insenso, yung mga panghandog, at doon sa mga nalilikog na mga butil na inihahandog, yung mga tiles ng templo, yung mga trigo, yung mga ubas, yung lugar yun eh. Inalis yun yung mga handog para sa Diyos at ginawa niyang tirahan. Makikita niyo yung doon ng tigil si Nehemias. Sabi niya, paano yun nasipura ng numero 1 halaman ng bansang Israel ay nakatira dyan sa bahay ng Panginoon. Ano ibig ko sabihin? Kumisang kasi nangyayari sa atin. Ang isang bahay na pinapasok ng Panginoon, dapat natin maunawaan. Di isang espiritu lamang ang lumakahangapan. Kaya yung mga ibang pali doon na nanunungkulan sa templo, umalis na. Kasi napabayaan sila. So, nakuha nyo hindi ko tuloy. Kaya dapat ang tahanan ay iisa lang ang paniniwala. Dito na i-establish ang relasyon. Kaya dapat maunawaan natin dapat maunawaan natin ito. Sa tahanan natin, dapat maunawaan natin, iisa dapat ng puso, iisa ang espiritu. Kaya doon sa mga magulang ay unbeliever, ipanalangin yun ang gusto na dapat sana maunawaan na ito. Hindi na dapat nagkapasok. Dapat sa isang bahay, hindi may espiritu ni Judas, may espiritu ni Ananias, may espiritu ni Sapphira. Yung lambon bang espiritu? Nakakita na ba kayo ng gano'n? Ako nakakita ko ng ganyan. Selda, siguro, alam niya yan. Dahil ang dami mong munang dumalaw sa pamilya niya, ang dami nila doon, mga tiyuti, mga kamag-anak, may espiritu ni saging, may espiritu ni kung ano-anong espiritu, halo-halo. Sinong bumagsak? Mga daw si Elda ng panahon niya. Mahirap yun eh. Hindi makakakilos ang Panginoon. Dapat yun yung sinasabi ko dito. Kaya nasabi ko, hindi po pwede, hindi lang maunawaan ng ilan. Kaya sinasabi ko, ang mananampalataya, hindi ka po pwede na umanap ng makakasama ko sa buhay sa labas. Hindi mo magpapasok ka ng ibang espiritu sa tahanan niyo. Totoo yan. Kaya dapat, ang mananampalataya, hahanap siya na makakasama niya sa buhay sa loob ng church. Hindi sa labas. Ang hirap niya. Ay, sabi ko sa inyo, karanasan ko yan. Ang hirap. Yan ang mali, ang minsan hindi maunawaan ng tao. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 15. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial o anong bahagi mayroon na sumasampalataya sa di sumasampalataya. Ito mo, Kristiyano ka. Kung bawa ikaw, magulang ka, Kristiyano ka, yung anak mo pipili ng pagpapasok ng ibang espiritu sa loob ng bahay mo. Mahirap yun. Kaya yun ang ibig sabihin ng Panginoon ay sinasara niya, ibig sabihin dapat sa isang tahanan, isang espiritu lang ang umigiran. Kung gusto natin na umilos at pagpalain ng Diyos ang ating tahanan. Piruin mo yun. Nakakalaman naman yan eh. Pero minsan sa tahanan ko, may masan. Pumasok doon yung isa kong anak,
mahigpit. Tingin na po one time sa looban tayo sa Jesus, yung kwarto niya, tatat ng bull, yung mga sili ng bull. Tinapong ko sa bintana. Kasi anak namin yun, tinira nung ninunubianan ko, hindi na sinaulit, wala daw silang lipangan, naging iglesia. Alam bandang huli, yung espiritu ng iglesia, pinapasok niya doon sa amin. Ano yung espiritu ng iglesia? Nagpagpatawad doon sa mga ano, yung kasi ang nakita ko doon. So, tapos yung ibig ko sabihin, ayan mo pa lang doon, sabi ko, ewan ko kung tanda ni Mama yun, pinakita ko pa ni Mama yun. Tingnan mo mga nakalagay sa kanin ng mabuo. Ano yung sabihin? Tapos anak mo, pahihintulutan, bukuhan ng ibang espiritu. Pakikisamahan niya, ipapasok sa tahanan niya. Amen po ba? Nahirap yun. Kaya minsan parang sinasabi ko rito, minsan namin hindi maunawaan na maraming tao. Iniisip nila masyadong naikot ni Pastor. Yan yung iba tumapalikot. Hindi nila naunawaan yun. Nagpapasok na ng ibang espiritu. Mabuti nga sana kung mabuti kung masisave. Kasi yan ang kalimitan lagi naman natin eh. Dadalhin ko naman sa Panginoon. Ang tanong ko lang ito, paano masasabi na yung dadalhin mo ay maliligtas? Ang Bible na nagsasabi, mayroong mga taong walang pananampalataya. Ay papaano kung hindi sumampalataya? Sakit sa ulo yan. Sakit sa ulo yan. Sabi ko sa inyo. Ikaw nasabi mo, dadalhin mo sa Panginoon, pinangunahan mo pa ang Panginoon, wala makapagsasabi kung isang tao isasampalataya sa Panginoon o hindi. Kaya yun nga sabi ko, pinakamahinang ang tao yung manat na makakasama niya ay sa loob ng church. Buti nga sana kung gano'n. Pagpatawad niyo sa ano, katulad dito si Phil, yan ay maligtas, hindi dito yan. Nagsimula siya manligaw kay Gazel. Ang kaibalan kay Gazel, hindi rin siya nag-aral. Yun nga, sabi ko nga, kahit sa dalang itinuro niya. Kung hindi ka magkakais, hindi ka pwede sa amin. Hindi ka pwede mapabilang sa amin. Dati mo talaga dapat. Hindi ko naman nilip, dumalo siya doon. Dumalo siya doon kahit wala doon yung nililigawan niya. Sinikap niyang kunin kung ano yung espiritu ang meron kay Gazel, bakit si Gazel intact sa gano'n. Maganda doon. Ako hindi ko sabihin, eh paano mo sunod-sunuran lang sa iyo dahil larong ka? Eh paano pag wala ka na? Kaya sabi ko mahirap yun. Yung magpapasok tayo ng kakaiba, ang espiritu, kaya ipanalangin natin, katulad na ito, katulad niya. Marami sa atin, minsan kapag ano tayo sa hindi sa atin, katulad pinaliwanan na sitwasyon. At least, kita mo sumasampalataya, kaya sa pinunta natin na sa ibang kapatid ni si GM, minsan nga, nagsasalita pa ka ng ano eh. Pero ang muna talaga kayo si Johanna. Kung pinasaan kung gano'n. Hindi lahat naman nila nilibutin kung gano'n. Eh, paano kung wala talagang pananampalataya ng mga kakas, mabigat. Papahan na yun. Hindi pa naman tapos. Hindi ka sabihin, hindi pa pray. Pray. Kaya tinanong, ang pang-isipan ko yung tayo, nasabi niya, unang Korinto chapter 7 verse 39, nasabi niya rito, namusyang siya sa babae, nakasal na, at nakipaghiwalay. Ito nasabi dito, o namatay niya yung asawa niya. Unang Korinto chapter 7 verse 39, ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae malaya ang mag-asawa sa sino mang maibigan niya. Ngunit, dapat ay sa isa ring mananampalataya sa Panginoon. Ano yung sabihin? Second chance yun, pangalawang pagkakataon na.
Pag siya'y namatay ang asawa niya, malaya na siya. Pwede na uli siyang mag-asawa. Pero dapat ay sa kalooban lang ng Panginoon, sa mababang kasaling, dapat ay isa ring mananampalataya sa Panginoon. So, pinagtitibay talaga nila eh. Kaya yung aral na yan po, hindi yan aral ng Father's House, aral yan ng Panginoon. Na kung mag-aasawa ka na, hanapin mo ay yung talagang naglilingkod sa Panginoon. Kasi magpapasok ka sa langit mo sa bahay mo ng ibang espiritu. At sakit sa ulo yun. Kaya yun ang dapat natin maunawaan. Isa pang bagay, yung salitang hopeless, kalimutan na natin yun, binigyan ko lang ng pansin. Ang salitang hopeless ay hindi dapat sinasalita sa loob ng bahay. Kalimutan. Hindi dapat talaga. Kaya dapat talaga isa ng espiritu, nagkakasundo kayo eh. Mahirap yung pagkakain kayo, yung isa na mananalangin, Panginoon, salamat po sa pagpapala, samantala, isa ka na yung unggaw. Ang hirap nun. Sarap baguhan ng gano'n. Nakikita mo, hindi kaisa ng espiritu. Masakit sa puso niya. Katulad ko, may mga anak ako, may mga manugang ako, masakit sa puso niya. Yung ganyan makikita mo, dadalaw kayo sa church. Pero isa sa miyembro ng anak mo, isa sa miyembro ng pamilya mo, papuntay sa kapitan. Masakit yan. Hindi yan sa kaya ng Panginoon. Magpapasok yan ng mga negatibong pananaw sa buhay. Paano makagagawa ang Panginoon sa isang bahay kung mismong salitang pag-asa hindi pumapasok sa loob ng tahanan? Kaya ano masabi ng Panginoon? Kung isang mababasahin ko, Proverbs chapter 18 verse 20. Ang ilan ng tao mabubusog sa bunga ng kanyang bibig, sa bunga ng kanyang manabi masisiyahan siya. Kaya yun. Pagkagaling mo sa simbahan, pagbalik mo, sabihin mo isang miyembro na sa tahanan nyo, pagkagaling mo lang ng Miyerkules, galing na naman kayo ngayon doon, talampas na kayo sa langit. Ang hirap kaya niya. May nagsasalita ng negatibo. Word has power. Yun ang sabi ng pinag-aaralan natin. Nasabi nito, Proverbs chapter 18 verse 7, ang bibig ng mangmang ay kanyang kapahamakan at ang kanyang mga labi ay silo ng kanyang kaluluwa. Tapos nangingibabaw o kasama mo sa loob ng tahanan. Ganito rin yung sinabi ng Proverbs chapter 18 verse 21, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang nagsisitibig sa kanya ay magsisitahin ng kanyang luna. Umaasa ako ng maunawaan yung ibig ko sabihin. Kaya dapat sa isang tahanan, hindi sa espiritu na dumalago hanggang sa kaapu-apuhan. Pero wala kayo. Kaya sa mga pastor, sa mga buwan ng English, pag yung ako nila, nakita nila, natuto ngayon. Ang sakit mo. Kaya nakikita mo, iba ang dumatalo. May nakakalo, mayroong na-welcome na ibang espiritu. Yun ang dapat natin maunawaan. Pangalawa, nadahilan mo bakit sinarado ni Jesus ang tahanan, ang bigduan ng bahay ni Jairus. Only Jesus should have a voice in the home. Dapat salita ng Kristo ang nangingibabaw. Kaya ang dahilan mo bakit hindi marinig ang tinig ng Panginoon sa ating mga tahanan dahil nakabukas pa ang mga pintuan natin sa mga tao, wala namang maitutulong kundi ang makusyoso. Nandun yung mga rekiramay, wala lusog na kanya, magkakalumampi ko, tumuha ng mga buhay na yun. Wala na siya may tutulong kundi tulong. Siguro mangunguya, baka ninaatapakan niya ng maligno. Bibigyan mo pa ng kapangyarihan yung nagpapasok ka ng kapangyarihan ng Evil Spirit doon sa loob ng tahanan mo. Sasal tayo, kaya kayo pag-iihi kayo, magpapatabi mo, nono, sasalita mo nga kayo na, hindi may respeto ko pati tinun niya. Hindi mo
naman mairespeto yung magulang mo, di mo yun i-respeto mo. Ano ba nila ibig sabihin? Yan ang dahilan kung bakit hindi marinig at tinig ng Panginoon dahil nakabukas pa ang mga pintuan natin sa mga tao. Wala namang maitutulong kundi ang matusyoso. Bagamat naririnig natin ang tinig ng Panginoon, hindi natin maunawaan ang dahilan. Hindi natin maunawaan sa dahilan nakabukas pa ang puso natin sa mga tao hindi natin maiwan-iwan. Yan ang totoo. Yung puso at pintuan, related yan. Magkaugnay. Basta ang Panginoon ang usap sa pinto, sa puso ang tinutukoy. Kaya sa Revelation chapter 3:20, nagbanggit siya, ako'y kumakatok sa inyong mga pintuan. Diba? Yung nakapasa doon, puso ang tinutukoy doon, pero pangusap ng Panginoon ay tinutukoy. Kaya hindi natin mailakad-lakad ang ating pintuan sapagkat mayroong mga tao hindi natin maiwan-iwan. Kaya hindi mo mailakad. Ang pintuan mo laging bukas sa sanlibutan. Hindi natin maipahayag sa mga tao na sarado na ang ating bahay sa mga gawain hindi maganda, na hindi na pwedeng patungan ang ating mga lamesa ng mga iluming nakakahilong at patungan ng mga nakakahilong mga puso. Hindi natin maipahayag sa mga tao na sarado na ang puso natin sa gawain makasanlibutan. Hindi natin mapanindigan dito sa harap ng maraming tao. Sino nakakagawa nito? Pag hindi mo yan nakagawa, ibig sabihin, nakabukas pa talaga ng pintuan. Kaya hindi mo kaya ginawa ng Panginoon yun, ibig sabihin nun, hindi maninibago ang dinig ko sa tahanan ito hanggang mayroong nakabukas. Hanggang wini-welcome natin ang sistema ng sanlibutan. Kaya dapat ito muna ang unang matutunan ng mga tao kung gusto mo bumangon mula sa patay na pamumuhay ang isa sa inyong pamilya, isarado nyo ang pintuan nang marinig ng buong sambahayan nyo ang salita ng Panginoon. At ang isang bagay na hindi natin maisara ay yung bahay natin pag-araw ng linggo. Yan ang totoo niya. Hindi natin magawa. Hindi natin magawa na kaibahan na natin sa Panginoon na kapag araw ng linggo, sarado talaga ang bahay natin. Hindi niya nakita ko nila yun. Kaya kasi ito, may nagsasabi na si Charlie Kirk sa Batista tayo. Pero wala naman siya sinasabi na siya talaga dito sa Batista. Kasi naniniwala siya na sabi niya, totoo naman yan eh, ang araw ng linggo ay ibigay sa Panginoon bilang turing bilang isang araw ng Sabat. Sinabi kasi araw ng Sabat yung pamamahinga. Sa mga Sabatista naman, pinamaliit na yun sa akin. Ito daw atin ay ano daw pagsamba sa tinubyon ay araw daw ng linggo. Ito naman nila, mali sa mga Sabatista. Ano naging araw ng tinubyon daw yung araw ng linggo? Hindi natin maipakita sa tao na pag araw ng linggo, hindi ka gumagawa ng anumang gawain hanggang nasa church ka. Hindi ko malimutan, no, one time na pupunta kami doon sa Aldermar. Pinakita ko kayo dito. Nakalagay ito sa isang slot doon, na isang negosyo, kung ang negosyo. Sabi niya doon, kami sarado pag araw ng linggo. Dahil ang araw ng linggo ay para sa Panginoon. Hindi ka makikilala. Kaya minsan i-duty ka talaga araw ng linggo eh. Kasi hindi ka naninindigan na araw ng linggo ay para sa Diyos. Ipakita ninyo, hanggang hindi kayo nagsasara, walang mabubuhay sa inyong buhay. Hindi nyo makikita ang himala ng Panginoon. Kaya si Jesus, ipinakita niya sa maraming tao, lalo na sa mga ususero, na kapag siya pumasok sa isang bahay, doon nagsisimula na ito'y magsara. Minsan ay kaunting pagkaunawa ang mga tao ukol sa pagpasok ni Jesus sa isang bahay. Nakikita nila pag si Jesus ay pumasok sa bahay nila, mayroong maisasara at hindi pa
sila handa para isara ito, kaya hindi pa nila iniimbitahan si Jesus sa kanilang buhay. Amen po ba? Yan ang totoo niya, kaya hindi makapag-ikot ng tao. Dahil alam nila kapag si Jesus pinapasok mo, inimbitahan mo sa bahay mo, talagang automatically, may magsasara ang bahay mo. Hindi na pwede sa inuman, hindi na pwede sa atin, at yun ang ayaw ng mga tao. Dito si Charlie. Balik tayo kay Charlie. Bakit sabihin natin, ibig sabihin mo, hindi ka welcome sa akin. Sarado ang sanlibutan para sa iyo. Doon ka sa langit. Sabihin mo, hindi ka nararapat sa daigdig namin ang mga sinasalita mo, hindi namin katanggap-tanggap. Hindi tayo natutunan, kaya pinatay siya kay Jesus. Kaya siya ipinato sa krus, dahil ibig sabihin mo, hindi siya karapat-dapat sa daigdig. Bumalik siya sa kanyang pinuntahan. Na pagkakapilala sa Panginoon, magbalik tayo mo. Ipaunawa mo sa kanila. Hindi ka pwede sa aming bahay. Magdadalaw ka rito, may dalakan ka, duwal na lunin, hindi ka pwede pumasok dito. Sinong gumagal natin? O baka hanggang ngayon nakapulas pa rin ang tahan ninyo. Maraming espiritu ang pumapasok. Lahat ng bisita papasok yan. Lahat yan ay talagang espiritu. Naniwala kayo. Ay talagang espiritu yan. Sa aking pagkatapos, God's power and the result of many things. Ano yun? Kung gusto natin na pumilos ang kapangyarihan ng Panginoon doon, pagsasara. Yan ang dinanigela kami na tinuro. 2 Kings chapter 4 verse 4 to 5. At ikaw ay papasok at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at ang iyong ibubuhos ng langis sa lahat ng sisilang laro at iyong itatabi ang mapupuno. Sa gayon nilisan niya siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan. Kanilang dinala ang mga sisidlan sa kanya at kanyang pinapupusan. Ang mga ay tinutos ni Eliseo. Kung gusto mong ano meron sa tahanan nyo, ang kanilang problema, utang. Kaya kung gusto mong matapos yung utang, sara mo yung pintuan mo ng pangungutang. Pagsara mo ng pinto yung bumbay. Yung bumbay, toksyo yan. May makikita mo yan. Kaya yung mga tao ang bukas lagi ang pintuan sa mga bumbay, nasa sa inyo yan. Yan yung sabi rito. Gusto mo, pagpalangin ka ng Panginoon, magkulong ka. Ulit-ulitin mo man, balik-balik mo man, gumamit mo man ang ilang sali ng Bible dyan ang tinutukoy dyan. Kung gusto nung ang Panginoon ay kumilos ang buhay ninyo, magdimala, dumami ang kabuhayan ninyo, yung takis kabuhayan yan eh. Dumami ang kabuhayan nyo, magkulong kayo, isara nyo ang pintuan ninyo. Minsan pag inulit ng Panginoon, minsan mayroong yung babae na yung isang babaeng mayaman ang nagpatuloy kay Eliseo at binigyan siya ng kwarto doon sa tahanan na matutulugan at dahil doon nagkaroon ng anak yung mayaman na babae. Kaya lang dumating yung panahon, pagpihit ng panahon, namatay ang anak niya. Tumakbo ang babae kay Eliseo. Ano sabi? Inutusan ni Eliseo si Giisi, hindi pa nagkakakitong ng panahon na yun. Tumakbo doon si Giisi, sinunod niya, sinabi ng Panginoon ni Eliseo, tinato niya yung tungkol niya doon sa bata, yung bata hindi nabuhay. Alam mo bakit? Dahil hindi niya sinara yung pinto, pagpasok niya. Ano sabi rito? Si Eliseo ang pumunta doon, 2 Kings, chapter 4, verse 32 to 33. At nang si Eliseo dumating sa bahay, narito ang batay patay, pakaika sa kanyang higaan. Siya pumasok na at sinarhan ang pintuan sa kanilang dalawa.
at dumalangin sa Panginoon. Ang kasunod nun, ang sabi ko, at nagbalik ang kaluluwa ng bata. Nakarating mo yung pagsasara. At ngayon, sa teksto natin, ginawa ng Panginoon. Yung ginawa ni Eliseo doon sa nagbabatang mga tayo, ginawa rin ni Jesus. Anong ginawa rin ni Jesus? Isinarado din niya ang pinto ni bahay ni Jairo. Bakit? Dahil nakutos ka kay Eliseo. Bakit? Dahil yung nga ang ibig sabihin nun, pinag-aaralan natin. Dapat iisa lamang ang Espiritu na establish sa tahanan natin ang isang Espiritu, isang diwa. Yun ang dapat natin maunawaan. Pangalawa, na nakita mong ginawa ito ng Panginoon ay yung salitang pagputol. Yan yung pagputol. Kung hindi man isadara, pagputol. Yung pagsasara at pagputol, iisa po ang ibig sabihin niya. Ipagsinara mo, ibig sabihin, pinuputol mo ng relasyon mo sa sanlibutan. Walang espiritu ng sanlibutan na pwede pumasok sa tahanan mo. Yun ang ibig sabihin mo. Kaya, one time, isa sa mga lalaki ng Diyos o mga propeta ang pumutol ng puno at yung isa ang pumuputol siya, yung talagang palakol niya tumakot sa tubig. Ang sabi ng Panginoon o sabi ni Eliseo, saan nahulog? At tinuro ng lalaki, at anong sabi ng Bible? At ang propeta ng Diyos, ito pa rin yung si Eliseo pa rin, ay pumutol ng katpat at inihagis tungkol sa tubig na kung saan lumubog ang kanyang palakul at ang palakul ay lumubog. Gusto natin yung himala, yan ang ibig sabihin niya, meron kang puputulin. Yan eh. Para yung din yun, parang pinakaiba. Kasi yung kahirapan ng babaeng baro, gusto mong magiging ang kahirapan mo yan, saraduhan mo ang pangungunan. Sabi ko, disiplina. Pinakita dito yung disiplina. Dito naman, putulin mo ang pangungutan. Hindi yun eh. Iisa rin yun eh. So ano pa? Ang gusto natin, si Bartimeo, nakakita siya, bumalik yung kanyang paningin. Kung ating mapalain sa Bible, bago ako manawagan, ay naremol ako na naging isang malaking dahon sa buhay ko. Parang nasamboy ko. One time, namulit yung anak ko na lumaki sa iglesia. Tinutok ko yung bahay. Trabaho siya sa lupa. Yung rep namin, lagi puno ng mga prostitutes. Tinanong ko ni Mama, sabi niya ay binabali niya sa kanyang mga manito. Pero isang araw po, Muslim pala yun sa trabaho. Dumating yung pulis, masaklang talo yung pulis, pa-pulis sa akin. Pumunta ako sa bahay. Sabi sa akin, Pastor, ano po ba ito? Ayoko na po yan. Suspect ko. Naglalabas ng mga prostitutes. Hindi ba makita ko yung ito po, pili ko niyo makita. Makita nga naman ang punong-puno. Pinicture. Yun ang isa sa nakakayang pangyayari sa buhay. Ano ibig ko sabihin? Bakit dinidiscuss ko yan? Sa isang tahanan dapat hindi. Iisa lang dapat ang Espiritu. Hindi dapat pumasok ang isang tahanan. Yun ang masabi ko kasi lumaki yung sabihan ko. Sa iglesia siya lumaki na doktrina. At yun ang naging dahilan. Sobrang kahihiyan. Kaya lumaki yung panahon niya. Bumaba muna ako sa pulpito at abot ako. Yun ang ibig ko sabihin. Siguro kaya pinasok ito sa akin ng Panginoon dito. Yung palang karanasan ko talaga yun. Mahirap magpasok. Kailangan kapag ikaw ay si Jesus ay pumasok sa tahanan mo, matutunan na natin isarado ang ating tahanan. Amen. Praise God.
Panalangin sa Panginoon ng ating pamilya ay makakilala sa Panginoon Jesus. Pagharian ng ating Panginoon. Kaya napakasaya at napakaligaya sa isang tahanan na iisa ang Espiritu. Iisa ang paniniwala, iisa ang tibok ng puso. Diyan nananahan ang ating Panginoon. Diyan may ibinabangon at may gumagawa ang Diyos ng isang ibanan. Kaya sa oras na ito, nagpapakasakali ako na mayroong pa nasa online, hindi pa niya nakikilala ng Panginoon. Ang unang-unang dapat buksan mo ay ang iyong puso. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon para pagligtas ang iyong buhay. Kaya kung ikaw yan, narigilos ka ng Panginoon, sumabay ka sa panalangin ko, ulit-ulit yung iyong sariling panalangin, ulitin mo ang panalangin ito, Panginoon Jesus. Sa oras na ito, nagpasya po ako na ikaw ay aking tanggapin. Bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At dahil dito, binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita pumasok makali sa pinakasentro ng buhay ko. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyo po rin pagkabalik, makasama po ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, o sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras na ito, bukas ang kanta, pwede tayo manalangin sa Panginoon. Ang pinaniniwala, nakita mo ang mga malalaking problema sa ating buhay. Involve ang ating pamilya. Walang iba pwede makagawa ng iba sa buhay natin kundi ang ating Panginoon. Ang kailangan na natin manindigan tayo. Ipakita natin kung ano yung tama. Ipakita natin kung ano yung nararapat. Hindi ka dapat panghinaan. Dahil kung isasarado mo ang puso mo, tuloy ang pagkaharian ang tahanan mo ng mga iba't ibang espiritu na nangingibabaw dito sa ating mundo ng ating ginagawa. Yan ang dapat nating maunawaan. Lord, mag-usap ka sa iyong mga anak na bilang Diyos. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay nila. Lord, O God, in the name of Jesus, God, bless mo po, Panginoon, ang mga kaluluwang ito gawin mo ngayong instrumento. God, upang ang presensya ng Panginoon ay magali sa kanilang tahanan, O God. Lord, mag-usap ka sa kanilang buhay. Lord, pagpalain mo ang iyong anak na bilang Diyos, mag-usap ka sa kanilang buhay. Yes, Lord, O God, hallelujah. God, pagpalain mo ang iyong anak na bilang mag-usap ka sa kanilang buhay. O iyong himala, kailangan nila ng ilang Diyos, pagpalain mo ang buhay. Lord, O God, hinihingi mo po, Panginoon, mag-usap ka sa kanyang mag-usap ka sa kanyang puso. Pagpalain mo ang tahanan niya, Panginoon. Lord, pagpalain mo, Panginoon. O God, bless mo ang iyong anak, tulungan mo siya rin ngayong kalakasan. Pananampalataya at pagtitiwala sa iyo nila na usap ka sa kanyang buhay. Lord, O God, pagpalain mo natin anak ng isang usap ka sa kanya. Bless mo po siya, kalapati mo pa ang kamalaman. Pagpalain mo, ikanan mo ang kanyang asawa. Pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay at bilang Diyos. Lord, tulungan mo po, Panginoon. Pagalingan mo ang tahanan nila at isang espiritu na bilang Diyos na nagtiwala sa iyo. Yes, O God, pagpalain mo ang iyong anak ng bilang Diyos. Lord,
basta-basta ang pinalalabas natin si Satanas sa ating tahanan. Yan ang totoo niya. Evil spirit ang pinalalabas natin. Hindi basta-basta magsara ng pintuan sa kaaway. God bless you sa inyo lahat. Kailangan natin ng panalangin. God bless you sa inyo lahat. Magpalaki kayo ng ating Panginoon.